Ang kwentong ito ay kathang-isip lamang. Anumang pagkakatulad sa mga tunay na tao, lugar, o pangyayari ay hindi sinasadya at pawang nagkataon lamang. Bagaman may halong mga paniniwala sa kababalaghan at kulturang Pilipino, layunin lamang ng kwentong ito na magbigay aliw, kilig, at kaunting kilabot sa mga mambabasa. Hindi ito nagpapalaganap ng pamahiin, diskriminasyon sa lahi, o ano pamang paninira sa relihiyon o kultura. Ang paggamit ng i-aswang i at dayuhan ay simbolikong representasyon lamang ng kababalaghan, hindi para husgahan ang sinumang banyagang lahi o etnisidad. Ang Barangay San Roque ay isang maliit at tahimik na pamayanan sa gitna ng mga bundok sa Kabisayaan. Napapalibutan ito ng mga matataas na punong kahoy, malawak na palayan, at dumadaloy na ilog na animoy biyayang walang hanggan. Isang lugar na tila'y kinalimutan ng syudad ngunit pinili ng kalikasan. Sa lugar na ito ay magkakakilala ang lahat. Bawat kaway ng kamay ay may ngiti, bawat bati ay may kasamang pagtawa. Walang krimen. Walang gulo. Tanging mga kwentong kababalaghan lamang ang bumabasag sa katahimikan tuwing gabi, kapag nagsisimula ng magdilim at ang buwan ay unti-unting umaakyat sa langit. Ang mga karakter sa gitna ng katahimikan ay ang matandang si Lolo Abdon, kilala sa buong barangay bilang tagapag-alaga ng mga lumang kaalaman, isang albularyo, hilot, at tagapagkwento ng mga pamahiin. Tahimik lang siya sa umaga, madalas naglalakad-lakad bitbit ang kanyang walis tingting, na ani ng matatanda ay hindi panglinis kundi pangdepensa. Mayroon ding isang dalagita na si Mila, 16 na taong gulang, estudyante sa bayan, masayahin at mahilig magtanong. Lumaki siya sa pangangalaga ng kanyang lola Minda dahil wala na siyang magulang. Bata pa lamang siya ay paborito na ni Lolo Abdon. May kakaibang koneksyon ang dalawa, tila ba may lihim na ugnayan ang kanilang mga kaluluwa. Ang punong barangay naman ay si Kapitan Domeng, isang dating sundalo na malapit sa masa. Matikas pa rin sa kabila ng edad at tagapagtanggol ng mga mamamayan sa paraang makabago. Para sa kanya, ang mga kwento ng aswang ay kathang-isip lamang na ginagamit upang takutin ang mga bata. Mga alamat sa baryo sa bawat gabi ng kabilugan ng buwan, nagkakaroon ng kwentuhan sa tapat ng kapilya. Nagdadala ang bawat isa ng pagkain, may nakalatag na banig, at nagsisimula ang salinsaling kwento ng mga aswang, engkanto, at sigbin. Para kay Mila, ito ang paborito niyang parte ng buwan. Pakiramdam niya ay totoo ang mga kwento, lalo na kapag si Lolo Abdon na ang nagsasalita. Ani ni Lolo Abdon sa isang gabi, hindi lang sa atin may aswang. Sa ibang bansa, may mas matitinding nilalang, may mga nangingitlog sa katawan ng tao, may umiinom ng alaala, at may mga mata na nakikita ang kaluluwa ng bawat isa. Tawanan ng mga tao. Para sa kanila, libangan lang ang ganito. Pero kay Mila, may kakaibang lagim ang bawat salita. Para bang may boses sa likod ng boses ni Lolo Abdon na nagsasabing, darating sila, isang panaginip sa gabing iyon, pagkatapos ng kwentuhan, na naginip si Mila. Nasa gitna siya ng kagubatan, malamig, madilim at walang katao-tao. Sa kanyang harapan ay may mga nilalang na hindi niya mawari kung tao o hayop. Ang ilan ay may buntot, ang iba'y may mahahabang dila. Lahat sila'y nakatitig sa kanya. Biglang may sumigaw, ang walis tingting. Pagkagising niya ay may pawis sa kanyang noo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. At sa ilalim ng kanyang kama, isang piraso ng tingting mula sa walis ang kanyang nakita. Hindi niya alam kung paano ito napunta roon. Ang barangay na may lihim sa araw-araw na dumaraan, unti-unti niyang napapansin na may mga kakaibang nangyayari. Ang dating masayahing mga hayop ay tila natatakot, hindi lumalapit sa tao. Ang mga manok ay biglang hindi na nangingitlog. May mga alagang aso na bigla na lang naglalaho. Ang ilan sa mga bata ay sinasabing nakakakita ng itim na anino sa paligid ng paaralan tuwing hapon. Lahat ng ito ay ipinagkikibit balikat lamang ng mga matatanda, lalo na ni Kapitan Domeng. Huwag kayong magpadala sa takot. Walang aswang dito. Baka hayop lang yan sa gubat, wika niya. Ngunit si Lolo Abdon ay tahimik lamang. Sa bawat pagkakataon ay pinagmamasdan niya si Mila. At sa kanyang likod, ang kanyang walis tingting ay palaging nakasandal sa kanyang pintuan, tila laging handang gamitin anumang oras. Ang di maipaliwanag na presensya isang gabi, habang pauwi si Mila mula sa bahay ng kanyang kaibigan, dumaan siya sa isang makipot na daan. Bigla siyang nakaramdam ng malamig na hangin at parang may sumusunod sa kanya. Nang lingunin niya, wala. Pero sa gilid ng kanyang paningin, may anino, matangkad, baluktot ang katawan, at tila may mahahabang kuko.
Tumakbo siya pauwi. Nanginginig. Ngunit pagdating niya sa bahay, nakita niyang bukas ang pinto. Wala si Lola Minda. Sa mesa, may nakasulat sa dahon ng saging, simula pa lang ito. Darating sila. Matapos ang nakakakilabot na panaginip ni Mila at ang mensaheng iniwan sa kanilang hapagkainan, nagsimula ng lumalim ang misteryo sa Barangay San Roque. Wala pa ring balita sa pagkawala ni Lola Minda. Araw-araw, tinatanong ni Mila ang mga kapitbahay, ngunit isa lamang ang sagot, baka pumunta lang sa kabilang bayan. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang hindi iyon totoo. Hindi aalis si Lola Minda nang hindi nagpapaalam. Dumating ang mga bisita makalipas lamang ang 2 araw, dumating ang isang grupo ng dayuhang turista. 4 sila, 3 lalaki at 1 babae. Lahat ay mapuputi ang balat, may matutulis na ilong, at kakaibang ngiti na tila laging mapagmasid. May dalang tent at backpack, at ayon sa kanila, gusto lamang nilang mag-immerse sa kulturang lokal. Pinatuloy sila ni Kapitan Domeng, tuwang-tuwa pa. Magandang oportunidad ito. Baka makilala pa tayo sa social media. Tourism is good for the barangay, anya. Ang mga dayuhan ay tumira sa isang bakanteng bahay malapit sa kabubatan. Tuwing gabi, makikita silang nakatayo sa likod ng kanilang bahay, nakatitig sa buwan, tahimik, parang may inaantay. Tinanong sila ni Mila minsan, bakit lagi kayong lumalabas tuwing gabi? Ang sagot ng isa sa kanila, isang babaeng Amerikana, the moon helps us sleep better. It calms the spirit. Pagkasabi niyon, umiti ito ng may kahulugang hindi maipaliwanag. Mga unang alingas nga sa loob lamang ng 1 linggo mula nang dumating ang mga bisita, sunod-sunod ang mga insidente sa barangay. May mga hayop na nawawala, gaya ng manok, baboy, at mga pusa. Isang gabi, ang isang bata mula sa sitio Mahayag ay hindi umuwi. Natagpuan siyang tulala sa may ilog kinabukasan, walang damit, at may marka ng tila kagat sa kanyang balikat. Sabi ng ilang nakakita, tila raw may humahabol sa bata sa gabi ng pagkawala nito, isang anino na mabilis at may mahabang dila. May nagsabi pang may nakita silang kakaibang nilalang na nakasabit sa puno, baliktad ang ulo. Ngunit tulad ng inaasahan, mariing itinanggi ni Kapitan Domeng ang mga haka-haka. Nagkakataon lang. Walang aswang. Tigilan niyo ang takutan, si Lolo Abdon, tahimik na nagmamasid habang lumalala ang mga pangyayari, si Lolo Abdon ay nananatiling tahimik. Ngunit mapapansin mo na gabi-gabi na siyang may dinadasalan. Palagi siyang may hawak na bote ng langis at mga dahon ng lagundi. Ang kanyang walis tingting ay hindi na niya iniiwan sa labas, palagi na itong kasama niya, animoy espada ng isang mandirigmang handang lumaban anumang oras. Dumalaw siya kay Mila isang gabi. Nagsisimula na, mahinang sabi niya. Ang mga yon hindi sila basta turista. Ibang klase ang kanilang nilalang. Mila ay natigilan. Dayuhang aswang. Hindi lang basta mula sa ibang lugar, galing sila sa ibayong dagat. Mas malakas. Mas tuso. Mas gutom, ang mapanirang gabi isang gabi, may sumabog na sigawan mula sa dulo ng barangay. Tumakbo ang mga residente, bitbit ang lampara at itak. Sa gitna ng dilim, natagpuan nila ang alagang baka ni Mang Pilo, patay, butas ang lieg, tuyong-tuyo na parang sinipsip ng malakas na vacuum. May bakas ng mga paa sa paligid. Malalalim. Parang paa ng tao, pero may matatalas na kuko. Ang pinaka nakakakilabot. Ang mga bakas ay paalis sa lugar, patungo sa bakanteng bahay ng mga turista. Nang tinanong si Kapitan Domeng kung ano ang plano, ang sabi lang niya, walang ebidensya. Baka lang hayop sa gubat. Pero sa kalooban ng mga tao, nagsimula na ang takot. Si Mila ay lalong kinabahan. Tuwing gabi, ramdam niyang may nakamasid sa kanya. Lalo na tuwing siya ay dumadaan malapit sa bahay ng mga dayuhan. Ang kanilang mga mata ay tila hindi kumukurap, parang mga uwak na gutom sa laman. Ang pagtitipon ng mga matatanda na bahala na rin ang ilang matatandang babae sa barangay, mga dating mananambal at tagaluto ng halamang gamot. Nagtipon sila isang gabi sa bahay ni Lolo Abdon. Si Mila ay pinapasok rin. Sa gitna ng liwanag ng kandila, pinagtibay nila ang isang lumang kasunduan. Kapag may panibagong anyo ng kadiliman, kailangang buhayin muli ang kaloob ng diwata. Ang ibig sabihin ng kaloob ng diwata ay ang sagradong kapangyarihan ng sinaunang kasangkapan, isa na rito ang walis tingting na hawak ni Lolo Abdon. Napagdesisyonan ng grupo na turuan na si Mila sa lumang kaalaman, kasi siya lamang ang tanging may bukas na isip at kakaibang koneksyon sa mga nilalang ng dilim.
At, ayon sa isang matanda, siya raw ang tagapagmana ng lihim. Sa pagtatapos ng kabanatang ito, malinaw na hindi ordinaryong kalaban ang dumating sa Barangay San Roque. Hindi basta multo, hindi basta hayop. Mga dayuhang aswang, mas malalakas, mas mapanganib at mas tuso. At sa gitna ng lahat ng ito, si Mila ay unti-unting nahuhulog sa gitna ng isang digmaan na matagal nang pinaghahandaan ng mga matatanda. Nagsisimula nang mabalot ng takot ang buong Barangay San Roque. Wala mang tahasang umaamin, ngunit sa bawat tinginan ng mga tao, sa bawat bulungan sa tapat ng tindahan o sa labas ng kapilya, ramdam ang pangamba. Lalong tumindi ito nang muling mawala ang isang bata, si Anita, 7 taong gulang, habang naglalaro sa likod ng bahay. Wala na namang nakitang bakas kundi isang maliit na hibla ng buhok na may bahid ng dugo at mga marka ng kuko sa kahoy ng puno. Si Mila at ang mahiwagang walis tingting matapos ang isa na namang bangungot, isang panaginip kung saan hinahabol siya ng isang nilalang na may 4 na mata at 2 dila, na pagdesisyonan ni Mila na puntahan si Lolo Abdon. Sa kanyang pagdating, hindi siya nagulat nang makita itong tila naghihintay na sa kanya. "Handa ka na," sabi ni Lolo Abdon. "Ang dugo mo ay may lakas ng diwata ng kalikasan. Hindi mo pa alam pero ramdam mo na. Kaya mo silang labanan." Hinila ni Lolo Abdon mula sa ilalim ng kanyang lumang aparador ang isang kahon na yari sa kahoy ng balayong. Sa loob nito ay ang lumang walis tingting, hindi ordinaryo. Ang tingting ay makintab, tila may ukit ng sinaunang baybayin, at sa pinakapuno ay may nakapaloob na malakristal na bato. Ipinatong niya ito sa kamay ni Mila. Pagdampi pa lang, isang malamig ngunit masiglang enerhiya ang dumaloy sa kanyang katawan. "Ito ang walis ng diwata," paliwanag ni Lolo Abdon. "Ginawa ito noon pa man bago dumating ang Kastila. Hindi ito para maglinis. Ito ay sandata laban sa kadiliman, lalo na sa mga nilalang na hindi galing sa mundong ito." Ang lihim ng kanilang lahi. Ipinakita ni Lolo Abdon ang isang lumang aklat, may balat ng kambing at sulat kamay na baybayin. Ito ay kasaysayan ng mga albularyo at tagapagbantay ng kalikasan. Sa gitna ng aklat ay may mapa, hindi ng Pilipinas, kundi ng buong mundo. At sa bawat sulok nito ay may markang hugis bituin. Ang mga bituin na ito, anya, ay sumisimbolo sa mga sentro ng lakas ng kadiliman. Sa Europa, sa Africa, sa Asia. Sa bawat lugar, may iba't ibang klase ng nilalang, vampire, ghoul, shapeshifter, demonyo. Dito sa atin, aswang. At ang mga dayuhang aswang na yan, pinagsama-sama ang kanilang lakas. Kaya nilang tumawid sa lahi, sa wika, sa anyo. Mila, bagaman takot, ay napatitig sa walis tingting. Sa kanyang isipan ay bumalik ang panaginip at sa kanyang isipan, may tinig na bumulong, "Ikaw ang susi." Pagsasanay at paghahanda simula noon, araw-araw siyang pinapunta ni Lolo Abdon sa kanilang bakuran. Doon siya tinuruan ng mga lumang dasal, ng mga orasyon, ng tamang pagtama ng walis sa mga nilalang, at ng pagbibigay buhay sa tingting gamit ang sariling lakas ng loob. Habang siya'y nagsasanay, si Kapitan Doming naman ay nananatiling bulag sa mga nangyayari. Ayaw pa rin niyang maniwala. Sa halip, nagpasok pa ito ng signal tower sa tuktok ng barangay upang mapalapit sa mundo. Ngunit sa hindi niya alam, ang signal na iyon ay ginagamit ng mga dayuhang aswang upang tumawag ng kanilang mga kakampi. Ang unang pagsubok isang gabi, habang nagpapahinga si Mila, may narinig siyang iyak ng babae mula sa kabubatan. Hindi niya kayang ipagwalang bahala ito. Bitbit ang walis tingting, sinundan niya ang boses. Sa gitna ng dilim, nakita niya ang isang nilalang, tila babae, ngunit baliktad ang ulo, may mahahabang kuko, at mapula ang mga mata. Isa sa mga dayuhang aswang. Hindi na siya nagdalawang isip. Pinaikot niya ang walis tingting. Sa bawat hampas, tila may apoy na lumalabas. Umatungal ang nilalang, tila nasusunog sa tuwing tamaan. Sa huli, ito'y nagsimulang matunaw, naging usok at naglaho. Sa kanyang pagbabalik, sinalubong siya ni Lolo Abdon. "Ngayon mo na umpisahan ang giyera. Hindi ka na pwedeng umatras." Lihim sa signal tower. Makalipas ang ilang araw, nadiskubre ni Mila at ng ilang matatanda na ang signal tower ay ginagamit ng mga dayuhan upang makipagkomunikasyon sa kanilang pinuno. Ayon sa isang matandang may third eye, may isang nilalang na nasa ilalim ng lupa sa may likod ng tower, naghihintay, nagmamasid. Isang desisyon ang nabuo, kailangan nilang patayin ang signal tower. Ngunit alam nilang hindi ito basta-basta. Kapag ginawa nila ito, aatakihin sila ng tuluyan. Simula ng laban sa pagtatapos ng kabanatang ito, nakumpleto na ni Mila ang kanyang unang pagsasanay.
Hawak niya ang walis tingting na ngayon ay tila may sariling buhay. Sa puso niya ay may takot, ngunit may apoy na rin ng tapang. Alam niya, hindi lang siya basta bata. Siya ay isang tagapagmana, isang mandirigma, at higit sa lahat, ang huling pag-asa ng Barangay San Roque. At sa dilim ng gabi, sa may kakahuyan, nagtitipon ang mga nilalang. Sa kanilang wikang hindi pamilyar, narinig ni Mila mula sa malayo, simulan na ang pagsakop. Ang hangin sa Barangay San Roque ay tila may dalang babala. Tahimik ang mga gabi, ngunit hindi mapakali ang mga hayop. Tahol ng mga aso, huni ng kuwago, at mga alulong sa malayo ang pumupunit sa katahimikan. Ramdam ng lahat na may parating, ngunit hindi alam kung kailan o paano ito darating. Si Mila, sa kabila ng takot, ay mas determinado na ngayon. Sa kanyang mga kamay, ang mahiwagang walis tingting ay tila bahagi na ng kanyang pagkatao. Minsang nahulog ito habang siya ay nagpapahinga, ngunit kusa itong gumalaw at bumalik sa tabi niya. Handa ka na, sabi ni Lolo Abdon habang nakatitig sa kanya. Ang unang laban ay darating ngayong gabi, ang gabi ng pag-atake. Magsasara na sana ng tindahan si Aling Deli nang biglang nag-brownout. Isang malakas na hangin ang dumaan, at sa paglingon niya, may nakita siyang tatlong anino na mabilis na tumakbo sa kalye. Mabilis, baluktot ang katawan, may mahahabang dila at pulang mata. Kasabay nito, isang sunod-sunod na sigaw ang narinig mula sa iba't ibang sulok ng barangay. Tulong! May aswang! Kunin ang mga bata! Dito na nagsimula ang kaguluhan. Ang mga tao ay nagsilabasan sa kanilang bahay, bitbit ang itak, kandila, at kung ano-anong gamit panlaban. Ngunit hindi sila handa sa mga nilalang na sumalakay, dayuhang aswang na kayang maging usok, kayang tumakbo sa bubong, at may lakas ng 10 tao. Ang depensa ng mga matatanda. Nagtipon agad ang mga matatanda, mga albularyo, mga tagapag-ingat ng lumang kaalaman. Sa gitna ng barangay, nagsindi sila ng apoy, nagsaboy ng asin, at bumigkas ng mga sinaunang orasyon. Ang liwanag ng apoy ay nagsilbing pananggalang, ngunit hindi sapat. Ang isang matanda, si Mang Kaloy, ay hinampas ng isang nilalang at tumilapon sa pader. Ang kanyang katawan ay tila pinunit, at ang kanyang huling salita ay walis. Ang walis tingting Mila, ang mandirigma sa gitna ng kaguluhan. Dumating si Mila. Suot ang pulang balabal na bigay ni Lolo Abdon, bitbit ang walis tingting na kumikislap sa dilim. Sa bawat hampas niya, may liwanag na sumisirit, at ang mga nilalang ay napapaurong. Isang dayuhang aswang ang sumugod sa kanya, lalaking may pakpak ng paniki, pulang mata, at bibig na may 3 hanay ng ngipin. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Mila ang takot sa kanyang kaluluwa. Ngunit naalala niya ang dasal na itinuro ni Lolo Abdon, diwata ng gubat, inang liwanag, ako'y iyong kalasag. Bumigkas siya nito habang umiikot ang walis tingting. Sa isang huli at malakas na hampas, nasugatan ang nilalang. Sumigaw ito sa sakit at tumakas bilang ulap ng itim na usok. Ang alamat ng walis tingting habang patuloy ang labanan, biglang lumiwanag ang langit, isang liwanag na tila apoy ngunit hindi mainit. Mula rito ay bumaba ang isang hugis na parang diwata. Nakita lamang ito ng mga may bukas na mata, kasama na rito si Mila at ang ilan pang matatanda. Ang diwata ay nagwika, ang tungkulin ay nagsimula. Ang tingting ay hindi para lamang sa paglilinis ng kalye, kundi para sa paglilinis ng kaluluwa ng bayan. Panatilihin mong buhay ang apoy, Mila. Mula sa liwanag, nagkaroon ng panandaliang katahimikan. Ang mga nilalang ay umatras, parang takot sa presensyang bumaba mula sa langit. Ngunit bago sila tuluyang nawala, may iniwang babala ang isa sa kanila, sa wikang hindi Tagalog ngunit malinaw sa diwa ni Mila, babalik kami, at sa susunod, wala nang ililigtas. Pagkatapos ng laban pagkalipas ng halos 1 oras ng kaguluhan, unti-unting bumalik ang katahimikan. Marami ang sugatan. 2 ang namatay. At higit sa lahat, maraming bata ang nawawala. Isa rito ay ang bunsong kapatid ni Mila na si Nonoy. Lumuha si Mila sa harap ng bangkay ni Mang Kaloy. Hawak niya ang kanyang walis tingting, ngayon ay may bahid na ng dugo. Hindi pa ito tapos, anya. Hindi ko hahayaan na matalo tayo. Ang mga matatanda ay nagtipon muli. Isang matanda ang nagsabi, ang susunod nilang galaw ay pagwasak sa mismong puso ng barangay, ang sapa, ang simbahan, at ang puso ng kalikasan, simula ng organisadong pagtatanggol sa huling bahagi ng kabanata. Nagsimula ng magplano si Mila at ang mga matatanda ng organisadong depensa. Hindi na sila maghihintay na atakihin, sila na ang pupunta sa pinanggagalingan ng dilim. Ang gabi ng unang sagupaan ay hindi lamang laban kundi babala.
Ang totoong digmaan ay paparating pa lamang. Pagkatapos ng unang sagupaan, tila hindi na kailanman magiging normal ang buhay sa Barangay San Roque. Ang hangin ay nanatiling mabigat, parang may nakatingin mula sa dilim. Ngunit sa halip na panghinaan ng loob, naging mas determinado si Mila. Isa lamang ang malinaw sa kanya, kailangang hanapin ang ugat ng kasamaan, at ito ay nasa ilalim ng lupa. Mga palatandaan ng sinaunang lihim kinabukasan, sa tulong ng mga matatanda, sinuyod nila ang paligid ng barangay. Napansin nila ang kakaibang ayos ng mga punong kahoy sa kabubatan. May tila bilog na marka sa gitna ng gubat kung saan walang tumutubong damo, at sa paligid nito ay may mga batong may ukit na baybayin na halos burado na. Si Lolo Abdon, habang tinatapik ang lupa, ay nagsalita, may nilibing dito. Hindi patay, kundi nilalang na dapat ay natutulog lamang. Ang teorya ng matatanda, sa ilalim ng lupa ay may nakatagong templo, isang sinaunang kulungan ng mga dayuhang nilalang na minsang sinubukang pasukin ang Pilipinas daan-daang taon na ang nakalipas. Ngunit may nangyaring pagkakamali, isang modernong proyekto, ang Signal Tower, ang naging susi upang muli silang gumising. Ang muling pagbubukas ng pintuan lumapit sa grupo si Kamanding, ang tagapamahala ng tower. Hawak niya ang blueprint ng istruktura. Hindi ko alam kung bakit, pero nung ginawa ang hukay para sa poste, may matigas na bato sa ilalim. Pinaputok namin gamit ang dinamite. Mula noon, hindi na tumigil ang mga bangungot ko. Nagkatinginan sina Mila, Lolo Abdon, at Aling Delay. Isa lang ang ibig sabihin nito, ang dinamite ang sumira sa selyo ng templo. Sa gabi ring iyon, habang nililimin ni Mila ang mga bagong impormasyon, bigla siyang dinalaw ng panaginip, isang malalim na kuweba, may altar, at sa gitna ay isang nilalang na may 4 na kamay at ulo ng ahas. Naramdaman niyang siya ay tinatawag. Pagkagising, buo na ang kanyang desisyon, kailangang pasukin natin ang ilalim ng lupa. Doon natin sila matutuldukan, ang pagbubukas ng lagusan sa gabing iyon, kasama sina Lolo Abdon, Aling Deli, Kamanding, at 4 pang matatanda, nagtungo sila sa gitna ng kabubatan. Bitbit ang mga orasyon, asin, langis, at syempre, ang walis tingting, inumpisahan nila ang ritual upang hanapin ang lagusan. Nagdasal si Mila gamit ang lumang baybayin mula sa aklat ni Lolo Abdon. Ang mga salita ay tila may sariling buhay, sa bawat bigkas, yumanig ang lupa. Hanggang sa biglang bumuka ang lupa sa gitna ng bilog na batuhan. Isang malalim na lagusan ang nagbukas, tila nilikha para sa isang sinaunang ekspedisyon. Mula rito ay lumabas ang malamig na hangin at masangsang na amoy, amoy ng nabubulok at dugo. Paglalakbay sa ilalim, ang paglalakbay pababa ay hindi biro. Madulas ang mga bato, at may mga ukit sa pader, mga anyo ng nilalang na hindi tao, mga panalangin sa wikang hindi Tagalog o Bisaya. Habang bumababa, lalo silang nakararamdam ng bigat sa dibdib. Para bang bawat hakbang ay inaapakan nila ang kasaysayang dapat nakalimutan. Sa gitna ng daan, may nakita silang mga bakas ng kuko at mga buhok na tila hindi hayop. Isa sa kanila, si Aling Cora, ay biglang natumba at nangisay. Nagsalita siya sa boses na hindi kanya, "Hindi niyo dapat kami ginising. Hindi ito ang inyong mundo." Mabilis siyang binuhusan ng banal na tubig ni Aling Delay, at saka siya natauhan. Mila, habang hawak ang walis tingting, ay lalong naniga sa tapang. Hindi lang ito basta lakas ng loob, ito na ang kanyang misyon. Ang sinaunang altar sa dulo ng kuweba, natagpuan nila ang isang dambuhalang silid. Sa gitna nito ay may altar na yari sa batong itim. Sa paligid, may mga hugis katawang bato, tila mga nilalang na pinatay at naging estatwa. Sa itaas ng altar ay may 3 arko, at sa bawat arko ay may simbolo. Apoy, tubig, hangin. Ito ang tinatawag ni Lolo Abdon na 3 elemento ng pagbubukas. Kapag ang 3 elemento ay pinagana, muling mabubuksan ang main portal, ang pintuang daan ng mga dayuhang aswang. Biglang lumindol. Mula sa itaas, naramdaman nilang may paparating. Isa sa mga nilalang ang pumasok sa lagusan, isang nilalang na malapaniki ang pakpak, may sungay, at may dila na umaabot sa tiyan. Umatak ito. Ang laban sa ilalim ng lupa, mabilis na umakto si Mila. Inikot niya ang walis tingting habang binibigkas ang dasal ng apoy. Biglang nagliyab ang dulo ng walis, at sa unang hampas, nasunog ang pakpak ng nilalang. Tumili ito, ngunit nagpatuloy sa laban. Pinagtulungan nila ito. Si Kamanding ay humampas gamit ang kahoy na may asin, si Lolo Abdon ay nagbitaw ng orasyon, at si Mila, sa kanyang huling hampas, ay tinamaan ang ulo ng nilalang, dahilan upang ito'y matunaw na parang kandila sa harap ng araw.
Pagkatapos ng laban, lumapit si Mila sa altar. Hindi tayo papayag na magamit ito, anya. Inilabas niya ang mga langis ng kalikasan, asin, at nilagyan ng panibagong selyo ang 3 arko. Muling isinara ang portal, ngunit alam nilang hindi ito panghabang buhay. Pahiwatig at babala bago sila umalis, may natagpuan silang ukit sa likod ng altar. Isang matandang baybayin na, nang isinalin, ay nagsasabing, kapag nagising ang Panginoon ng anino, kahit ang pinakabanal ay masusubok. Umakyat sila mula sa ilalim ng lupa, dala ang bagong kaalaman at bagong takot. Ngunit isa rin itong panibagong lakas. Hindi sila susuko. Lalo na si Mila. Pagkalipas ng ilang araw mula sa pagpasok ni Mila sa ilalim ng lupa, nagsimulang manahimik muli ang barangay San Roque. Ngunit ang katahimikang ito ay hindi kapayapaan, ito ay katahimikan bago ang unos. Sa likod ng malamlam na araw at tila mas malamig na simoy ng hangin, may kakaibang presensyang dumarating. Hindi na ito tulad ng mga dayuhang aswang na kanilang nilabanan dati, mas malakas ito, mas matalino, mas malupit. Si Lolo Abdon, habang binabasa ang sinaunang teksto mula sa kanyang aklat, ay nagsalita, Mila, hindi basta nilalang ang susunod mong kaharap siya ang general ng kadiliman. Ang propesya ng anino ayon sa lumang kasulatan, sa bawat pagsabog ng selyo sa lupa, isang general ng dilim ang gumigising. Ang mga general na ito ay hindi basta aswang, sila ay pinunong nilalang ng isang lahi mula sa labas ng ating mundo, na minsan nang sinubukang sakupin ang lupaing ito noong unang panahon. Ang general ng kadiliman ay tinatawag sa sinaunang wika bilang isang ganilaka, na ang ibig sabihin ay aninong humahati sa mundo. Ang kanyang mga kakayahan, kayang magbago ng anyo at magkunwaring tao. Kayang kontrolin ang isip ng mahihina ang loob. Kayang sirain ang liwanag ng dasal at panalangin. Mga pahiwatig ng kanyang pagdating nag-umpisa ang kakaibang mga pangyayari. Ang mga buntis sa barangay ay biglang nagkakaroon ng kakaibang panaginip, mga mata na walang mukha, mga tinig na hindi maipaliwanag. Isang gabi, 3 bangkay ng kambing ang natagpuan sa paanan ng simbahan, walang dugo at may marka ng 3 bilog sa noo. Si Aling Deli ay natagpuang walang malay sa gitna ng palengke, hawak ang isang itim na rosas, isang palatandaan ng paglalatag ng anino. Lahat ng ito ay patunay, dumating na siya. Paghahanda para sa hindi karaniwang laban, hindi sapat ang walis tingting ni Mila sa ganitong kalaban. Kailangan niyang pahusayin ang kapangyarihan nito. Sa tulong ni Lolo Abdon at ng natitirang mga albularyo, nagsagawa sila ng ritual upang buhayin ang 4 na elemento sa loob ng walis tingting, apoy, hangin, tubig, at lupa. Ginamit nila abong galing sa Ane. Kanlaon ilog na tubig mula sa Visayas na sinasabing pinaghugasan ng espada ni Raha humabon ugat ng punong nara na tinamaan ng kidlat at hininga ng hangin mula sa summit ng Sierra Madre sa gitna ng ritual. Nakita ni Mila ang kanyang sarili sa ibang dimensyon, isang lugar ng liwanag at anino. Doon niya narinig ang boses ng diwata, hindi lakas ang susi, kundi dangal at malasakit. Pagtibayin mo ang loob ng bayan. Pagbalik niya, nagliliwanag na ang walis tingting sa 4 na dulo nito. Ito na ang walis ng 4 na diwa. Ang pagpapakita ng general isang gabi, sa gitna ng bagyo, dumating siya. Hindi sa anyong halimaw, kundi sa anyong tao. Isang lalaking nakasuot ng itim na barong, may buhok na tila usok, at mga matang pula ang gilid. Siya ay nagpakilalang si Ginoong Lakar, isang negosyanteng gustong magpa-develop sa barangay. Ngunit si Mila, sa tulong ng kanyang walis tingting, ay agad nakaramdam ng kilabot sa presensya nito. Kapag ang walis ay inilapit kay Ginoong Lakar, ang mga dulo nito ay kumikislap, senyales ng nilalang na hindi makamundo. Sa gabi ring iyon, nagpakita sa panaginip si Aling Deli kay Mila, kahit wala na siya. Siya na ang pinuno, Mila. At siya rin ang makakabiyak sa puso ng iyong tapang, ang pag-atake ng mga nasapian ilang araw matapos dumating si Ginoong Lakar, nagsimulang mag-iba ang mga tao sa barangay. Si Mang Tonyo, dating masayahing tricycle driver, ay biglang nanapak ng pari. Ang mga bata ay biglang nagsasalita ng mga banyagang salita habang tulala. May mga batang nawawala at sa kanilang silid ay may sulat na kami dumarami. Napagtanto ni Mila at ng mga matatanda, isinapian na ng general ng kadiliman ang ilan sa kanila. Kaya't nagdesisyon sila ang barangay ay kailangang isara. Hindi sila maaaring lumabas at wala ring makakapasok. Inilagay nila ang buong lugar sa sinaunang proteksyon gamit ang asin, orasyon, at apoy. Ngunit kahit na nasa loob ng proteksyon, hindi ibig sabihin ay ligtas na sila. Sapagkat ang kaaway ay nasa loob na.
Ang laban sa sariling bayan, ang susunod na laban ay hindi laban sa halimaw, kundi laban sa sariling kababayan na sinapian ng kadiliman. Isa-isang kinilala ni Mila ang mga nasa ilalim ng impluwensya ni Ginoong Lakar, at gamit ang walis tingting ay pinawi ang anino sa kanilang puso. Mahirap dahil may ilan sa kanila ay kaibigan niya, kamag-anak, kapitbahay. Mila, huwag mo akong saktan, ako si nanay, sabi ng isang sinapian habang lumuluha. Ngunit ang anino sa kanyang likuran ay may sungay at matulis na kuko. Mila ay halos mabaliw, ngunit sa bawat hampas, sinasabi niya sa sarili, hindi ikaw ang sinasaktan ko kundi ang dilim sa loob mo. Huling babala sa huling gabi ng kabanatang ito, may dumating na sulat sa harapan ng bahay ni Mila. Walang nagdala. Walang selyo. Ngunit pagbukas niya, nakasulat sa lumang baybayin, huwag mong subukang pigilan ang liwanag ng kadiliman. Ang anino'y hindi basta nawawala, ito'y nananatili hanggang sa mawalan ng liwanag. Sa likod ng sulat ay larawan ng kanyang kapatid, si Nonoy, na nakatayo sa isang kuweba, nakangiti, ngunit may mata na parang bangkay. Matapos ang pagkakabunyag ng general ng kadiliman, si Mila ay napilitang harapin ang katotohanang mas malalim at mas masalimuot ang ugat ng kadiliman sa Barangay San Roque. Hindi lang ito tungkol sa mga aswang o nilalang mula sa labas ng mundo. Ito rin ay laban sa kasalanan, takot, at galit na namumuo sa puso ng mga tao. Ang labang ito ay hindi pwedeng talunin ng dahas o ng apoy lang. Kailangang linisin ang puso ng bayan upang maputol ang kapangyarihan ng general. Ang kwento ni Nonoy, ang sulat na natanggap ni Mila, na may larawan ng kanyang kapatid na si Nonoy, ang nagpabago sa lahat. Matagal nang nawala si Nonoy. Ang akala nila, ito'y pinatay ng aswang ilang taon na ang nakalipas. Ngunit ngayon, lumalabas na buhay siya, at maaaring bahagi na ng mga nilalang ng kadiliman. Hindi alam ni Mila kung totoo ang nakita niya sa larawan, o isang ilusyon lamang ng general. Ngunit sa puso niya, alam niyang totoo ito. Kung si Nonoy ay isa na sa kanila, kailangan ko siyang iligtas, hindi labanan, pagbabalik loob ng bayan dahil hindi sapat ang proteksyon ng mga dasal at orasyon. Naisip ni Mila ang mas radikal na hakbang, ang pagbabalik loob ng buong komunidad. Pinulong niya ang buong barangay sa gitna ng plaza, at sa tulong ng mga matatanda, isinagawa nila ang isang ritual ng paglilinis ng kalooban. Ang bawat pamilya ay kailangang magsindi ng kandila sa harap ng kanilang tahanan. Bawat kasalanan, lihim, at sama ng loob ay kailangang ipahayag, upang hindi ito maging daan ng kadiliman. Lahat ay kailangang humawak ng asin at magdasal sa liwanag, sa kanilang sariling paniniwala. Marami ang umiyak. May mga nagsabi ng matagal nang tinatago, inaamin ko, ninakaw ko ang baboy ni Mang Isko noong taggutom. Matagal na akong may galit sa aking biyenan, pero hindi ko masabi. Minsan, pinagbintangan ko ang bata, pero alam kong ako ang may sala. Habang ginagawa ito ng bawat pamilya, unti-unting lumiwanag ang buong barangay. Ang mga kalsada ay tila umilaw kahit wala namang kuryente. Ang mga pader ng bahay ay naglaho ang mga lumang anino. Ang mga aswang na nakatago sa anyo ng tao ay unti-unting nag-uurong sulong dahil wala na silang mapagtaguan. Ang laban sa kaisipan, ngunit hindi tumigil si Ginoong Lakar. Gumamit siya ng mga ilusyon upang pasakop ang isipan ng mga tao. Sa mga bata, pinakita niya ang imahe ng magulang na namatay na nagsasabing sumama na sa kanila. Sa mga matatanda, narinig nila ang mga boses ng kanilang kabataan, inaakit pabalik sa galit o inggit. Kay Mila, isang pangitain ng kanyang sarili na sinasabi, hindi mo sila maliligtas. Isa ka lang na babae na may tingting. Ngunit nagtagumpay si Mila sa pagwaksi ng mga ilusyon. Sa tulong ng kanyang walis ng 4 na diwa, hinawi niya ang aninong bumabalot sa mga kaisipan. Tanging mga pusong totoo ang makakalaban sa anino. Pagpapagaling sa kaluluwa, nagsagawa rin ng panlunas ang mga albularyo. Gumamit sila ng sampagita oil para sa mga pinanghihinaan ng loob, dahon ng lagundi para sa mga nawawalan ng pag-asa, tubig mula sa balon ng simbahan para sa mga nawawala sa sarili, isang gabing tahimik. Pinalibutan nila ang buong barangay ng mga ilawan na gawa sa baon ng nyog, may langis ng galing sa sagingan, habang inaawit ang matandang awit ng paglilinis, anino'y huwag kang dumapo, sa puso't isip ng nilikha, liwanag ng lupa, hangin at gubat, pawiin ang dusat lumbay sa mata. Ang buong lugar ay tila pinagbuklod ng himig at liwanag. Paghahanap kay Nonoy habang nagaganap ang paglilinis, si Mila ay sumama kay Lolo Abdon at kamanding sa paghahanap kay Nonoy. Sa tulong ng panaginip at ritual ng pagtunton, nahanap nila ang kuweba sa likod ng bundok, ang huling kuta ng general ng kadiliman. Sa loob ng kuweba ay mga larawan ng mga taong nawawala sa barangay.
Nandoon si Nonoy, nakagapos sa isang trono, tila natutulog, ngunit buhay. Sa tabi niya ay ang mismong general na nagsalita sa kanilang isipan, bawat pag-ibig ay butas sa iyong depensa, Mila. Sa bawat taong minamahal mo, ako'y nakakasingit. Ngunit sumagot si Mila, kung ang pag-ibig ang daan mo papasok ito rin ang magiging sandata ko palabas. Ang paglipat ng kadiliman muling lumaban si Mila gamit ang walis tingting. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang pisikal na hampas, ang kanyang bawat dasal ay tumatama sa puso ng general. Ang general ay lumusaw sa sarili niyang anino. Ngunit bago siya tuluyang mawala, lumipat ang kanyang kaluluwa sa isang bagong katawan, kay Nonoy. Si Nonoy ngayon ay gising, ngunit ang kanyang mga mata ay itim. Isa na siyang lalagyan ng anino. Ngunit hindi agad lumaban si Mila. Lumuhod siya. Tiningnan ang kanyang kapatid. Nonoy, kung nariyan ka pa, pakinggan mo ako. Ako si ate. Gusto ko lang malaman mo hindi ako sumuko sa paghahanap sa'yo. Dahan-dahang lumambot ang mukha ni Nonoy. Ang mata niyang itim ay kumislot. Isang patak ng luha ang bumaba. Sa wakas, sa pamamagitan ng pagmamahal at panalangin, naitaboy niya ang general palabas sa katawan ni Nonoy. Tumalsik ang anino at sumabog sa liwanag ng walis tingting. Panandali ang kapayapaan, bumalik sila sa barangay, buhat si Nonoy. Luha ang sinalubong sila ng buong bayan. Muling nagsagawa ng pasasalamat sa gitna ng plaza. Hindi na ito ritual ng pagtataboy, kundi ritual ng paghilom. At sa wakas, ang barangay San Roque ay muling huminga. Matapos ang pansamantalang katahimikan sa barangay San Roque, muling binalot ng kaba ang puso ni Mila. Hindi na ito takot, ito ay paniniwalang may mas malaki, mas malalim, at mas matandang kadiliman na nakaabang. Ang mga general, ang mga dayuhang aswang, at maging ang aninong sumanib kay Nonoy, lahat sila ay mga pahapyaw lamang ng tunay na panganib. Isang panaginip ang dumalaw kay Mila, isang bundok na may itim na ulap, isang pintuang bato, at sa likod nito, isang nilalang na walang anyo, walang pangalan, ngunit kayang bumura ng buong bayan sa isang iglap. Sa bibig ng nilalang, narinig niya, ang huling selyo ay malapit ng mabuksan, ang lihim ng ikapitong baryo, habang sinusuri ni Lolo Abdon ang kasaysayan ng mga sinaunang barangay, nadiskubre nila ang ikapitong baryo, isang lugar na matagal nang binura sa mapa. Ayon sa kasulatan, ito ang naging sentro ng unang pagtatangka ng mga dayuhang aswang na sakupin ang Pilipinas. Ang baryo ay tinawag na Bayang Walang Pangalan. Doon itinago ang huling selyo, isang sinaunang pintuang bato na sinarhan gamit ang dasal, dugo, at dangal. Kung mabuksan ito, maaaring makawala ang ama ng mga anino, ang pinakamatandang nilalang ng kadiliman. Ito na ang katapusan kung hindi natin mapipigilan, sabi ni Kamanding. Ito rin ang simula kung makakaya natin, ang paglalakbay sa Bayang Burado. Dala ang walis tingting at lakas ng loob, si Mila, Lolo Abdon, Kamanding, at ilang piling tagapangalaga ay nagtungo sa lugar ng Bayang Walang Pangalan. Walang kalsada patungo roon, kailangan nilang tawirin ang ilog na walang ilog, isang lugar na tila may tubig pero tuyo pag dinaanan. Gubat ng huni, kung saan ang bawat tunog ay alaala ng takot at trahedya. At bato ng salamin, isang bundok na nagpapakita ng pinakamasamang anyo ng iyong sarili. Habang tinatahak ito, unti-unting sinusubok ang loob ni Mila. Pinakita sa kanya ng bundok ang imahe ng sarili niya bilang halimaw, isang babae na pinatay ang kanyang kapatid, sinunog ang buong barangay, at ginawang alipin ang kanyang mga kaibigan. Ngunit humampas siya gamit ang walis tingting sa salamin, at sinabi, "Hindi ako ito. Hindi ako ang kinatatakutan ko." Ang pambihirang laban sa pintuang bato. Sa wakas, narating nila ang pintuang bato. Sa harap nito, nakaukit ang mga sinaunang simbolo sa baybayin, "Buksan mo ito," at ang gabi ay wala ng katapusan. Ngunit mas malala pa, ang pintuan ay unti-unti nang bumubuka. May sumisira sa selyo mula sa loob. Lumabas ang tatlong nilalang, ang babaeng walang mukha, isang dating diwata na kinain ng dilim. Ang aso ng walang hanggan, may 9 na ulo at tigas ng bakal. Ang bata ng lumbay, batang sumisigaw ng iyak na kayang sirain ang pandinig at isipan. Hindi lang kapangyarihan ang dala nila ang emosyong nakakamatay. Ngunit ang buong grupo ay nagsama-sama. Si Kamanding ang gumawa ng singsing ng apoy gamit ang lumang orasyon. Si Lolo Abdon ay gumamit ng sinaunang tambol na kayang takutin ang mga nilalang. At si Mila, gamit ang kanyang walis tingting ng 4 na diwa, ay tinapos ang bawat isa sa kanila. Ang pagbubunyag ng tunay na nilalang nang tuluyang buksan ang pinto, isang itim na kabuuan ang lumabas.
Wala itong anyo, parang usok, parang likido, parang liwanag na nawala sa sarili. Ito ang ama ng mga anino. Hindi ito nagsalita. Hindi ito gumalaw. Ngunit lahat ng naroon ay lumuhod sa bigat ng presensya nito. Maging si Mila ay bumigay. Wala ka nang magagawa, bata, isang tinig sa isip niya. Hindi ako mapapatay. Ako ay bahagi ng takot ng sangkatauhan. Ngunit si Mila ay tumayo. Tinanggal niya ang saplot sa kanyang braso at ipinakita ang marka ng mga diwa, 4 na tuldok na ngayon ay nagliliyab sa balat niya. Kung ikaw ang takot ng tao, ako ang lakas ng tao. Tumayo siya sa gitna ng dilim, itinuro ang walis tingting sa ama ng mga anino, at sa isang sigaw, sa ngalan ng dangal, pananampalataya, at pagmamahal, umalis ka sa aming bayan. Sumiklab ang walis. Umikot ang hangin. Tumindig ang lupa. At sumabog ang liwanag mula sa puso ni Mila. Ang ama ng mga anino ay humiyaw, hindi ng galit kundi ng pagkatalo. Isa-isa itong nawasak, naging alikabok at naglaho. Ang bagong umaga nang bumalik sila sa San Roque, ibang bayan na ang bumungad sa kanila. Ang mga puno ay mas luntian, ang ilog ay mas malinaw, at ang mga bata ay muling tumatawa. Si Nonoy ay muling naging masayahing bata. Si Kamanding at Lolo Abdon ay nagdesisyong itayo ang paaralan ng mga tagapangalaga, upang ang susunod na henerasyon ay matuto ng pagtatanggol sa bayan. At si Mila? Hindi na siya simpleng tindera ng gulay. Siya na ngayon ang tinatawag na tagapag-ingat ng diwa ng bayan. 3.